Hello everyone, this is Teacher Cherry from Vietnam. Welcome to Chapter 4 sa ating pong Vietnam series. So ngayong pong araw na ito ay didiscuss po natin lahat po ng mga documents at mga preparations na ginawa ko po sa aking application dito sa Vietnam. And today, I will share to you na noon pong 2021, nirequest ko po lahat ng mga documents po from USEP, which is sa Obrero, Davao City. Hello po sa lahat ng mga taga-USEP, all the USEPians and all the professors, and sa lahat po ng mga staff na tumulong din po sa akin, and all those people from Registrar Office na napakabait po. Thank you so much. Ito po yung mga documents na na-request ko from school. Number 1, yung TOR, which is for let purposes, for employment purposes, for any legal purposes. Yung for any legal purposes, yun po yung ginamit ko para po sa application ko for Vietnam. And the second po, yung honorable dismissal. Third one is yung diploma. Fourth is yung certificate of graduation. At yung panglima po is yung CAV. Napaka-importante po ng CAV. Kailangan po nakaseal ito. At may doc stamp. At kung nais niyo pong i-keep yung original copy, which is I suggest na i-keep niyo po yung original copy niyo. So, ipa-photocopy niyo po yung na-request niyo na CAV. At certified true copy nyo po dun muli sa registrar, naka-seal pa rin siya, at naka-doc stamp din po siya. So, kailangan pong visible yung pirma doon kasi pababalikin, hindi yan tatanggapin ng DFA. Meron po akong nakasama doon na hindi po napirmahan, hindi po naka-seal, wala pong doc stamp, parang hindi siya kompleto, so talagang pinabalik siya. So, napakalaki ng gastos niya. Ang second document po na prepare ko ay yung NBI clearance. So, kahit na wala pa man akong responses mula sa mga pinag-a-applyan ko, kumuha na ako ng NBI kasi malay mo, balang araw, matawagan tayo ng employer at matanggap tayo sa trabaho, i-prepare na yung ating dokumento. So, mas madali na siya. So, yung NBI po, kinuha ko po siya dun sa harap po ng Victoria Plaza sa Davao City. Nag-online appointment po ako kasi kung magpapa-online appointment ka dun sa gilid ng NBI building mismo, pababayarin ka nila. So, it's better na mag-online ka, online appointment ka by yourself. Madali lang po siya. Kung hindi niyo po kaya, pwede po kayong humingi ng tulong sa mga kakilala ninyo. I will put the link down below. Ang third po na document na prepare ko po ay yung TEFL. TEFL means Teaching English as a Foreign Language. So, nakuha ko po siya noon pang 2001. Apply ako bilang online teacher at kailangan yon. So, laking pasalamat ko din na meron na akong TEFL certificate which I got from Teacher Record for free. Kailangan mo lang sagutan yung mga tanong doon at kailangan mo makompleto at maipasa at makakakuha ka ng TEFL certificate for free. I will also put the link down below. Ang pang-apat po na prepare ko ay yung passport ko po. Nakuha ko po siya noong August 2022 at may expire po siya ng August 2032. May 10 years validity po siya. So, nakuha ko po siya sa third floor ng SM Ecoland. Diyan po, i-visit po natin yung DFA natin dyan sa third floor sa SM Ecoland. Kung taga Davao po kayo o kung malapit po kayo sa Davao. Nakuha ko po siya after a month for 960 pesos. Ako lang din po ang nag-online appointment and I will also put the link down below. Kasi kapag sa iba po ninyo papagawa, magbabayad po kayo ng medyo may kamahalan. So, it depends upon you. Ang next ko po na prepare, number 5, ay yung PSA. So, kahit na hindi ko alam na kakailanganan yung PSA, mas maigi na yung handa ka po. So, napag-alaman ko na no expiration na siya. And you also have to do the online appointment. Magpatulong po kayo sa mga nakakaalam. And nakuha ko po siya doon po sa may Kabagyo sa Davao City. I will also put the address here. And galing po kasi ako ng Turil, Davao City. So, 2 sakay po ako from Turil to Rojas, Rojas to Kabagyo. So, madadaanan lang po ng mga jeep yung PSA building. Kaya, no worries, sabihin nyo lang din po sa driver kapag hindi po kayo taga Davao. At mas maganda rin na mayroon po kayong kasama. At maging maaga po kayo para makater po kayo. Kasi napakadami po ng taong kumukuha ng PSA bawat araw. So, nakakuha ako ng parang tip mula dun sa mga kaklase ko last time at mga kaibigan ko na mas maganda daw pumunta ng hapon.
mga alauna, alas dos, ganun, kasi nakikater pa din po kayo. At ang pang-anim po na i-prepare ko ay yung PRC ID. Nakapasa po ako ng licensure examination noong December 2022, kaya nakakuha ako ng PRC ID noong 2023. Punta lang po kayo dun sa Laris account niyo at ilagay nyo po dun na magre-request kayo ng PRC ID at pwede kayong magbayad doon through GCash, pwede rin sa doon na mismo sa office, pero mas maigi na yung nagbayad ka through online payment. At dalhin mo lang yung resibo at yung request form mo na lang dadalhin mo doon sa PRC office. Mahalagang paalala po, just a friendly reminder, kung kayo po ay magre-request ng mga forms, kailangan po na kapag nag-fill out kayo ng forms, ito po ay malinis, error-free, i-check nyo yung mga spellings, i-check nyo yung tamang form na nire-request ninyo. At kailangan po na kapag po ipinasa nyo ito sa office, personally, magtanong po kayo ng mga dapat nyo nang itanong. Huwag po kayong mahiya. Huwag po kayong mahihiya. Kasi mas alam ng mga, kunyari sa registrar sa office, mas alam nila kung ano yung mga kailangan kasi ranas na din nila ito. Based on my experience, sa USEP, alam na nila kung ano yung mga galawan kapag ikaw ay pupunta ng abroad. So, alam na nila kung saan itong dokumento na ito, saan ito pupunta. So, kaya magtanong po kayo mula po sa kanila. Bago nyo po isend yung mga request ninyo, yung mga documents ninyo, i-check nyo po. Bago po ninyo tanggapin, bago po kayo umalis dun po sa opisina, i-check nyo pong mabuti yung spelling ng pangalan ninyo, yung mga date, mga seal, mga doc stamp, or mga perma, o ano pa bang mga kailangan. Kasi kapag po pinasa nyo yan sa DFA po, at may kulang na isa, hindi po yan tatanggapin. Uulitin nyo po yan. Magsisimula po kayo sa umpisa. At napakahirap po, lalo na malapit na yung flight date mo, at sobrang gastos po niya, time consuming, tsaka nakaka-drain din, nakakapanghina. Syempre, yung finances mo din maapektuhan, talagang magsispend ka ng maraming oras at pera. So, number 1, i-double check, triple check, or 10 beses ipa-check mo, magpatulong ka dun sa kaibigan mo, kakilala mo, at pamilya mo na i-check ang lahat ng mga dokumento, gumawa ka ng checklist. And second po, huwag mahiyang magtanong. Pangatlo, pagtanggapin niyo po yung mga documents, i-triple check niyo ulit. Huwag po kayong magmamadali. Kailangan po ay lahat ay pulido, sigurado, perfecto, para hindi po kayo mahirapan. Please watch out for my next video. Alam ko po na hindi pa masyadong detalyado yung aking na-share ngayon, pero magagawa po ako ng another video para mas detailed po yung paano ko po nakuha yung mga documents, yung processes, at mga kailanganin po. Thank you so much for watching, guys. This has been Teacher Cherry from Vietnam. Please watch out for my next video. Please watch out for my next